So, good morning guys. Mag-chika-chika tayo today about sa request ni Ma'am Ruby. Thank you so much, Ma'am. Kung hindi ko man agad na-upload to, pasensya ka na. Story muna tayo. Dapat kahapon namin to gagawin ni Mr. Kaya ako may notes. Kaso hindi namin magawa pareho. Oh no! So, hindi namin nagawa kasi nga, meron tayong baby na inaalagaan. So, ngayon titignan ko kung mag-behave siya. Nagligalig. How are you? Stand up. Hi guys! Marunong na siyang tumugay guys. So ulitin natin guys, dahil ang ating baby ay nagliligalig talaga. So ang ating topic today is about sa pag-a-apply namin ni Mr. ng spouse visa papunta dito sa UK. So ang comment pala na ito ay, so ito pala guys ay request ni Ma'am Ruby. So thank you so much Ma'am Ruby. So ang comment niya is ito, requirements for spouse visa for UK and how much were you interviewed at the British Embassy? Need ba pag-present ng photos nyo ni British husband mo at need nyo ng LDR calls nyo, chats as proof? Details please. So okay, sasabihin ko lahat ng aming pinagdaanan ni Mr. at yung mga ginawa namin nung nag-apply kami ng spouse visa. So dapat guys, gagawin namin to pareho kahapon ni Mr. Kaso hindi namin nagawa dahil nga ang ating baby ay maligalig. Kailangan niya ng attention lagi. Sana malibang kay Miss Rachel. So, again guys, ito ay sa spouse visa ha. So, kami ni Mr. is nag-apply online. DIY kami. Hindi kami nagpatulong sa mga solicitor or lawyer or sa immigration experts. So, ito yung mga sinubmit para ito sa sponsor o sa inyong husband or partner. So, kailangan ng proof of income. Hello, pretty! Go and watch na ikaw. Hi! So, kailangan ng proof of income, guys, ng inyong sponsor. Kailangan, nung time namin pala is 18,500. Kung ipipetition nyo, yung wife lang. So, isa lang yan. Kaya ako lang ang kasama dito ni Mr. Kung mapapansin nyo naman, ako lang yung nandito sa UK. Hindi ko nakasama yung aking dalawang anak na nasa Pinas. Pero ngayon guys, kailangan na ng inyong husband is 38,000 pounds. Pounds to ha. Minimum annual income. Ito ay before tax o gross income. So, hindi pa na-minus dito yung tax ng inyong partner. Ito ay ang 38,000 pounds is for whole family na. Kung yung sa akin noon, before ay 18,500 sa wife lang. Ngayon, the whole family, kahit ilan pa daw yung anak or yung mga bata, kailangan may 38,000 pounds a year nakita ang inyong husband. Next, passport. Kailangan nyo ng passport ng inyong partner or husband. And then, proof of address. Sa UK, kailangan is, you need to have a house yung inyong partner or accommodation sufficient for family. And then, kailangan nyo ng proof of address, diba, sa UK. Ang number 1 na pwede nyo i-submit is bank account na naka-address sa inyong bahay o sa bahay ni Mr. Ito ay sa kanya ha, guys. Requirements ito ng inyong partner. So, proof of address niya sa UK, bank account na may address or yung utility bills. So, sa applicant, guys, kailangan nyo ng proof of English language. So, ito yung tinatawag nating IELTS. Mandatory to, guys. Kailangan na mag-take kayo ng IELTS. Pero, kung kayo naman ay college graduate, 4 years course, at meron kayong diploma, pwede kayong mag-apply sa ECTIS. Yun yung, magre-release sila ng certificate sa ECTIS pag nag-apply kayo doon. Pero, bago kayo makapag-apply ng ECTIS, kailangan meron kayong TOR. Yung sa amin ni Mr. natagalan kami sa TOR ko kasi hindi agad siya na-release ng university. Kasi syempre, maraming graduates, maraming nagre-request. So, hindi basta-basta nila mapaprocess. And then, kailangan nyo din guys ng letter from university
that the subjects was taught in English. Kailangan yung letter na yun is nakasulat na lahat ng subjects natin is naituro ng English except sa Filipino subject. So, nanghingi din ako sa university nun. So, yes guys, kailangan nyo ng proof of relationships. So, lalagyan ko lang ng check yung ating mga nabanggit na. So, yes, kailangan nyo ng proof of relationships. Halongkatin nyo sa baul yung kauna-unahan yung conversation, mga photos together, or kahit yung calls, or kahit yung simple conversations lang, normal convo ng mag-partner or boyfriend and girlfriend, ganun. And then, ano pa ba? So, yung spouse visa, guys, ang nagastos namin dito, para sa visa lang ha, approximately 1,800 pounds to. And then, yung IHS na tinatawag or Immigration Health Surcharge, so para siyang health insurance, ito ay 2,000. So, ito ay good for 2 years and 9 months. Kasi yung visa nyo, yung first apply nyo, ang validity nun is 2 years and 9 months. After that, kailangan nyo ulit mag-apply or mag-renew. And then, hindi ako guys in-interview ng UK Embassy. Kami ay nagpunta lang sa BFS. Tama ba? Oo nga, BFS. So nung pumunta kami doon guys, nagpa-schedule muna kami. Sa Manila yon, parang pagkakatanda ko is sa Makati yun. So, pag pumunta kayo sa BFS guys, kailangan dala nyo yung mga documents nyo. Ito pa pala, bago kayo pumunta sa BFS, kailangan nyo magpa-TB test. So, kami ay nagpa-TB test sa IOM. Ang pagkakaalam ko sa Makati din to, pagkakatanda ko guys. So, ang IOM ay International Organization for Migration. So, kailangan is negative kayo sa TB test. Ano naman yun? Pag wala kayong, schedule online. So, pagdating nyo doon, may pila siya. Basta guys, kung wala namang problema, ang result is i-release din yun within the day. Sa BFS guys, dapat dala nyo lahat ng documents nyo. Importante din yung TB test, hihingi nila yan. And then, dalhin nyo lahat ng inyong printed files. Katulad na lang din ng mga convo photos ng inyong partner or ng inyong husband. So, sa BFS guys, hindi naman yun for interview. Tatanungin lang din kayo syempre. And then, ang ginawa lang naman doon is biometrics. So, thumbprint, at saka pipicturan kayo doon. Pero hindi para interviewin katulad sa mga embassy yata. Iba daw kasi ang sa US Embassy. Ang pagkakalam ko kasi sa US Embassy, para sa US visa is, yun nga, ini-interview din sa US Embassy. So, sa UK guys, hindi. Huwag kayong mag-alala. Pero, kwento ko lang din sa inyo. Nagpunta ako ng BFS, dala ko ang mga printed files na kinakailangan. And then, hindi naman siya tinignan isa-isa. Tinanong lang kung dala ko yung files na printed out or hard copy. So, dala ko naman. And then, guys, ito pa yung pinaka-struggle namin ni Mr. Makikita nyo naman to sa online website sa pag-apply nyo ng visa. Napaka-importante nung travel history nyo. Kayo hindi yung inyong spouse, hindi yung inyong husband. Kailangan nyo ng travel history within 10 years. So, dahil nga maraming beses na akong nag-travel, nagpabalik-balik sa Asia. So, nahirapan kami ni Mr. kasi katulad sa Hong Kong at saka sa Macau, hindi sila nag-i-stamp. Ang binibigay doon is papel, parang receipt, na di ba ang mga receipt is nabubura. So, hirap na hirap kami ni Mr. Kaya, natagalan kami doon guys. Siguro nag-umpisa kami ng morning, inabot kami ng gabi. Tapos pareho na kaming nabubuisit sa isa't isa. Alam niyo yun, pagpagod na kayo, yan. Hindi siya mawawala. So, ang TB test, guys, is may iba din ang bayad doon. Sa BFS, iba pa rin ang bayad. And then, ano pa ba? Ano pa bang nakalimutan? Parang nabanggit ko na lahat, guys. So, ito pa pala, guys. Chika ko na din sa inyo. Para naman, hindi kayo matulad sa akin na hindi ko kasi alam. So, syempre, first time kong magmamigrate abroad. So, yung mga first timer dyan na hindi nyo rin alam pa, huwag nyo kaming gayahin dahil muntik na nga kaming hindi maka-fly ni Mr. So, ito, kailangan nyo ng CFO or Commission of Filipinos Overseas Certificate. So, ang certificate na to guys is
Hindi ko talaga siya alam. Basta nasa SM Santa Rosa kami, nakalimutan ko kung bakit. Basta nasa labas kami. Tapos sabi ko sa kanya, parang ano, hindi ko ba kailangan, kasi siya, sa immigration, kailangan niya ng exit, ano ba to? Exit documents, na siya ay palabas na ng country. Kasi nung nasa, guys, nasa Pinas semester, renew kami ng visa niya. Tapos sabi nung isa doon, ng officer, paglalabas na daw, isihingi daw kami ng clearance. Exit clearance yata ang tawag. Hindi ako sure, guys, ah. So, meron siyang papers noon. Tapos ako, guys, napaisip ako kay mister, ako ba, wala akong kailangang papers para makalabas ng bansa. Tapos nag-search ako. Ay, nako, guys, kung hindi ko yun na-search, kasi parang, na-search ko siya ngayon, nag-appointment ako kinabukasan, hindi ako makapagpa-appointment. Napakahirap. Parang nag-error yung kanilang system kasi siguro marami nagpapa-appointment. So, kailangan nyo umagang-umaga, even 6 a.m. in the morning, kailangan nyo sa online, magpa-appointment, para kayo ay makatend ng, hindi ko alam kung seminar ba ang tawag dito, o program. Basta ang tawag dito, guys, is Commission of Filipinos Overseas Certificate siya. Kailangan nyo siyang umattend or else, ma-offload. Kasi sabi nung nakachika ko dun is basta yung mga umattend daw doon is mga na-offload daw. Chinika niya lang naman. Kaya ang dami-dami daw maleta from airport is dumiretso doon sa dumiretso para kumuha ng certificate na yun. So, kung hindi ko pala siya na-search, guys, hindi rin ako makakaalis. Kasi dito, dinidiscuss, na rin natin, yung nangyari dun sa Pilipinas na pinatay ng husband sa Slovenia. Kasi dito, kailangan yung umattend nito. Kasi dito siya dinidiscuss kung paano at ano ang gagawin nyo pag yung inyong partner is may motibo para patayin kayo or saktan, ganyan. Kasi hindi yun valid na sasaktan kayo ng inyong partner. So, kailangan nyo to para ito ay awareness para sa mga magmamigrate kasama ang kanilang mga husband. Tapos guys, kaya ako sa inyo sinasabi to, hindi to babanggitin sa BFS kung saan kayo magpapa-picture o tsaka biometrics. Hindi siya binanggit. Kaya sabi ko nga kay mister, kung hindi pala ako nag-search, ibig sabihin hindi tayo makakaalis or hindi ako makakaalis, masasayang yung plane ticket. Ang mahal, guys, ng plane ticket. Although siguro lucky kami nung paalis kami ng Philippines kasi medyo mura ang plane ticket kasi ngayon is after Christmas. So itong certificate na to, guys, ipa-flash ko na lang sa screen and then i-blurred ko na lang yung aking details para maging aware din sa inyo. Kasi, yung alam niyo yung na-issue dun sa Slovenia, yung pinatay na Pinay, is tourist siya. So, hindi siya naka-attend ng seminar or ano bang tawag dito? Parang seminar nga dito. Hindi siya naka-attend. Isa pa palang tip, guys. Ito ay hindi basta-basta ibibigay sa inyo. Sabi nung nag-orient sa amin, may makita na if na para hindi kayo bigyan. Kaya, huwag kayo agad magbubook ng ticket palipad kung hindi pa kayo nakaka-attend nito. Galing yun sa kanila. Sila mismo ang nagsabi nun. Kasi baka mamaya nakabook na kayo ng ticket. Kasi yung mga kasabay ko, kinabukasan flight na nila. Oo, seriously, guys. What if nga daw hindi kayo bigyan? Kasi meron din sa papers na hindi porket umattend ka, ibibigyan ka na din agad-agad. Meron nga yata bumalik pa kasi nga hindi agad na-releasean. Tapos pag umattend kayo dito, guys, sa CFO, kailangan dala nyo din yung inyong photocopy or hard copy ng inyong conversations ng inyong husband, pictures together, kasi titignan yan, ini-interview, at i-interviewin kayo kung gaano nyo ba siya kakilala, saan kayo kinasal, everything, ano ang birthday, saan nakatira, ganyan, ilan ang kapatid. Yung parang aanuhin kayo ng kilalang-kilala nyo ba yung asawa nyo at yung inyong sasamahan or yung inyong pupuntahan abroad. Ganon, guys. So, wala. Lucky lang din talaga ako kasi nag-search ako online. Kung hindi talaga kami makakalipad. Hi, pretty. Tingnan nyo ang ating baby. Tingnan nyo ang itsura ng ating baby. Hi. Hello, everyone. Hello, ikaw. Nagngangat-ngat ng finger. Hi. Is that yummy? Yes? So, hanggang dito na lang muna, guys, ang ating sit-down vlog, story time, tungkol sa aming pag-apply ni Mr. ng spouse visa ko. And thank you so much ulit, Ma'am Ruby, para sa iyong suggestion and request sa ating vlog today.
At sa mga bago nating subscribers at saka sa mga silent viewers, maraming salamat sa inyo guys. At kahit na ang aking vlog ay everyday vlog lang or daily vlogs is nanonood pa rin kayo. Thank you so much guys. See you on my next vlog. Bye! Hi! Say goodbye ikaw. Say bye. Bye guys! Bye ikaw. Bye-bye! Goodbye ikaw. Kinakain mo yung cloth mo eh. Bye guys! Dali, go! Hi! You happy? Bye guys! Ito yung maingay guys oh. Bigay din ng kanyang ate. Hi! Show your face, cute face. Come and talk to me. Goodbye ikaw. Kinakain mo yung cloth mo eh. Bye guys! Dali, go! Hi! You happy? Bye guys! Ito yung maingay guys oh. Bigay din ng kanyang ate. Hi! Show your face, cute face. Come and talk to me.